Yan. Wala pa tayo sa kapagmanda ng dakon. Ayun mga idol, mapagpalang araw sa lahat. Ayun, tuloy yung mission natin. At confirm na si Mascaraboy pala yung yung nabihag. At kagagaling ko lang mga idol dun kay kay Lolo. Pinuntahan ko si Lolo. Doon din ako doon ako natulog kagabi. At sabi ni Lolo na dito ko na lang matulog kasi gabi na. Bukas ka na lang bumalik sa area kung saan nandoon nabihag si Mascaraboy. Sabi ni Lolo nandito lang daw sa area na to. Kaya dito ako bumalik mga idol na baka sakaling mabutan natin dito si Mascaraboy. Yung pinatay mga idol, sabi ni Lolo daw yun, nag-tridor na parang may may nag-report daw yun sa baba na may bihag na mga bata at 3 bata at 1 babae. Kaya pagbalik dito sa bundok, nalaman nila bagtik nila manager, pinapatay dahil nagsumbong daw dun sa barangay. Kaya pinatay na lang. Sana mga idol, nandito si Mascaraboy. Kinuntak ko sila Julio, hindi ko pa rin makontak mga idol. At si Remart, hindi ko alam kung saan sila banda. Basta sabi ni Lolo nandito lang daw sila na area. Dahil sobrang laki ng area na to, mahirap daw magkita agad. Kaya may din si Lolo, may sinabi din si Lolo sa akin na sikreto tungkol kay Binji. Hindi ko na lang muna sasabihin sa video dahil sabi ni Lolo huwag mong banggitin na kung ano yung ni Binji. Sabi naman niya na ligtas daw yung pamilya ni Binji, sabi ni Lolo. Pero ang mga bata daw ibibenta daw pag hindi nakuha agad. Kaya yun ang pinoproblema ko ngayon mga idol. Pero tuloy pa rin yung yung mission ko. Hindi ako titigil, hindi ako susuko. Sila Kuya Bads yata, parang akyat yata si Kuya Bads ngayon dahil nakita ko sa video niya. May sinabi siya siguro na akyat, tutulong. At si EJ, hindi ko alam kung nandito ba si EJ kasi yung area kasi mga idol halos magkaparehas. Pero malaki to, malaking area na to. Siguro nasa to, lagpas na 10 hektarya or 15. Yan. Tatapos ko lang bago ako pumunta dito mga idol, kanina doon ako kay Lolo, ulitin ko, doon ako kumain, doon ako nagtanghalian. Babalikan ko naman yung yung matanda sunod siguro. Bangan nyo lang yung upload mga idol. Pupunta ko kay Lolo. Ayun yun, maraming salamat sa inyong lahat mga idol, sa inyong walang sawang pagsuporta mula noon hanggang ngayon. Maraming salamat. At may lang ako mga idol, may gusto lang akong sabihin sa inyo na may nagchat-chat kasi sa amin na bakit daw kami daw sa tungkol kay Kibuloy. Sabi ko na na hindi namin yan si Kibuloy sa aming pagbablog. Wala kaming alam dyan. Ibang mga hunter yun, ibang mga hunter ang gumagamit dyan, hindi kami. Dahil mahirap gumamit ng ganyan. At wala namang katotohanan, walang pruweba na konektado siya sa sa bandido. Ang alam ko lang may kaso siya, kaya ganun ang ginagawa ngayon ng mga kapulisan. Pero
hindi tayo dapat gumamit ng ganyan dahil wala tayong karapatan na gamitin yan para lang mag-abuse tayo. Baka pagdating ng araw, pagdating ng panahon, tayo maiipit dyan. Kaya labas kami dyan, wala kaming ano dyan mga idol, wala kaming hindi kami gumagamit ng pangalan ni Kibuloy sa mga vlog namin dahil alam naman na talaga namin na si Kibuloy, si Pastor Kibuloy hindi konektado ng bandido. Yun lang. Marami kasi nagchat-chat bakit daw ganyan ginagamit. Hindi ko alam. Sa kanila nyo itanong mga idol na bakit dinala nilang pangalan ni Kibuloy. Siguro popular si Kibuloy kaya ginamit nila para na rin siguro mag-abuse. Pero ang katotohanan niyan ay hindi totoo. Mahirap magamit ng tao ganyan, lalong-lalo na kung kilalang tao. Tapos hindi naman konektado sa bandido. Kaya isipin nila na isipin niyo na marami yung mga lawyer yang si Pastor Kibuloy. Kaya mag-ingat kayo diyan. Sabihin niyo na nandito lang pala si Kibuloy. Yan, tapos makita yan ng mga otoridad ngayon, mga pulis dahil mainit ngayon si Kibuloy. Baka yan ang ipapahamak ninyo, puntahan yung area ninyo. Na sinabi ninyo na nandito lang pala si Kibuloy. Kaya wag pakiusap sa inyo na mag-ingat kayo. Magiging kawawa kayo. Kayo rin ang magiging kawawa sa bandang huli. Mawala pa yung channel ninyo or makulong kayo. Ganun lang. Dahil isipin niyo na yung tao ngayon nahanap ng batas. Kaya wag niyong sabihin na nandyan si Kibuloy dahil pag once makita yan, talagang pupuntahan yung area ninyo. Tapos hahanapin yung nag-upload. Kaya yun lang. Basta kami mga idol, labas kami dyan, wala kaming alam dyan. Hindi namin yung sinasali. Alam naman talaga namin na hindi konektado yan. Yan. Sana mga idol makita natin ngayon yung mga kasamahan namin dito. Sila Raymart, si Julio, si EJ. Yan. Kaya siguro nahuli si Masgaraboy dahil nagkahiwalay sila ni EJ. Dito sa area na to mga idol, sa tingin ko paikot-ikot lang ako. Parang paikot-ikot lang ako dito mga idol. Kasi magkaparehas lang yung nila. Kanina habang nag-standby pa ako dito, doon banda sa unahan, may dyan, may motor na dumaan. Parang doon ang direksyon. Dito din daw na area mga idol, ang sabi ni Lolo. Dito daw una dinala yung dito daw una dinala yung yung mag-ina ni Binji. Kaya sabi ni Lolo, wag mong iwan ang area na yan dahil dyan sila bumabalik.
ganitong sitwasyon mga idol, tahimik yung area, pero alam ko mga tuso itong mga bandido na to. Kung kami nagmamasid sa kanila, mas nagmamasid sila laban sa amin. Binabantayan nila bawat galaw namin mga idol. Hindi tayo pwede magkumpiyansa dito, lalong lalo na ngayon na tayo mag-isa. Buti na lang bago ako nagano dito, nagpabasbas ako kay Lolo kanina. Parang may sumusunod sa akin. Oh. Parang may sumusunod sa akin mga idol. Kako na yan. Parang damit oh. May damit dyan oh. May damit oh. Lah. Kako damit ng mga bata. Damit ng bata oh. Damit ng bata. Yan oh. Damit ng mga bata mga idol. Sigurado ako sa ano to, sa mga anak to ni Benji. Ibig sabihin dito siguro sila tumambay kagabi. Ako damit ng bata to. Nandito siguro sila kagabi. Bakit may damit ng bata ito naiwan? Siguro may ano, binihisan siguro na yung mga bata. Parang lagi may sumusunod sa akin dito lang sa paligid. Katagulilong ito mga idol, sigurado ako. Kang putok yung narinig ko sa unahan.
Sunod talaga sa akin ah. Umikot yung bandaw. Hindi tayo pwedeng piyansa mga idol, baka nagplano sila na ano. Mahirap na, baka mabihag tayo.